Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang simple pero sobrang lakas na ideya para harapin ang kahit anong hamon ng buhay. Alam mo, isa itong paraan ng pag-iisip na pwedeng baguhin hindi lang ang isang sitwasyon, kundi ang buong-buong pananaw mo sa buhay. Tara, umpisahan na natin. Lahat tayo, dumaan na dyan, di ba? Yung mga, sana hindi ko yun sinabi, o sana iba yung naging desisyon ko, o di kaya, sana hindi to nangyari sa akin. Ang daling ma-stuck sa mga ganyang panghihinayang. Pero, paano kung may paraan para makawala sa bigat na yan? Okay, so ang unang hakbang sa ating paglalakbay ay galing sa isang Stoic philosopher na si Epictetus. Dito mismo nagsisimula ang lahat sa sining ng simpleng pagtanggap. Grabe, ang lalim nito, no? Ang sinasabi lang ni Epictetus, imbes na kalabanan mo ang realidad, sumabay ka na lang. Kasi yung paglaban sa isang bagay na nangyari na, isa yung yera na, hinding-hindi mo maipapanalo. Para ka lang sumisigaw sa ulan na, "Hoy, tumila ka!" Nakakapagod lang at walang mangyari. Itanong mo to sa sarili mo. Simple lang ang sagot, tama. Kahit anong pilit natin, hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero yung pananaw natin tungkol doon, ayan, meron tayong 100% na kontrol. At diyan nakasalalay ang kapayapaan ng isip natin. So may dalawang landas ka na pwedeng tahakin. Yung isa, yung paglaban sa nakaraan, nagdadala lang yan ng bigat sa dibdib, ng frustration, yung paulit-ulit na pag-iisip. Pero yung pagtanggap sa kung anong nandyan na, well, yan ang nagbubukas ng pinto para sa isang mas magaan at mas payapang pag-usad sa buhay. At may pangalan pala para dito, Art of Acquiescence o sining ng pagsang-ayon. At isa itong active practice. Halimbawa, naipit ka sa traffic. Imbes na magalit ka at bumusina ng bumusina, ang pagsang-ayon ay yung hihinga ka ng malalim at sasabihin mo, "Okay, nandito ako ngayon, makikinig na lang ako ng music." Isa yung desisyon na bitawan na yung paglaban. Ngayon yung pagtanggap, simula pa lang yan. Aakyat tayo sa susunod na level. Dahil hindi tayo hihinto sa pagiging neutral lang, okay? Paano kung kaya nating maging positibo pa tungkol sa mga nangyari? Ang ganda ng sinabi ni Epictetus dito. Para daw tunay mong makita ang halaga sa isang pangyayari, kailangan mo ng dalawang bagay. Una, malawak na pananaw, at pangalawa, pasasalamat. Kung wala yung isa, hindi buo yung pagtingin mo. Ito na yung malaking pagbabago. Isipin mo, natanggal ka sa trabaho. Ang simpleng pagtanggap ay, okay, wala na akong trabaho. Pero yung pasasalamat, iba yon. Yun yung titingnan mo yung sitwasyon at sasabihin mo, salamat at nangyari to. Kasi napilitan akong mag-aral ng bagong skill na mas gusto ko pala. O, salamat dahil ito ang nagtulak sa akin na simulan yung negosyong matagal ko ng pangarap. Ito yung sinasadyang paghahanap ng regalo sa loob ng problema. At ngayon, narating na natin yung pinakatuktok ng pilosopiyang to. Ito na yung pinaka-ultimate expression ng ideyang to, gamit ang isang salita na nabuo maraming siglo pa ang lumipas na siyang nagbibigay pangalan sa buong usapan natin ngayon. Amor fati. Galing yan sa pilosopong si Nietzsche. At ang literal na kahulugan nito ay pagmamahal sa tadhana. Uulitin ko ha, hindi lang paggusto, hindi lang pagtanggap, kundi pagmamahal sa sarili mong kapalaran. Dito na yung pinakamalaking pagkakaiba. Balikan natin yung example ng pagkatanggal sa trabaho. Ang amor fati ay yung titingnan mo yung buong experience, yung sakit, yung kaba, yung hirap, at sasabihin mong, isa yan sa pinakamahalagang kabanatan ng buhay ko. Hindi ko yan babaguhin, kahit isang detalye, dahil yan ang humubog sa kung sino ako ngayon. Ito yung pagyakap sa lahat at pagsasabing, ito ang buhay ko at hindi ko to ipag-apalit sa iba. So, anong buod ng lahat ng ito? Paano natin isasabuhay itong malalim na konsepto sa pang-araw-araw? Buuin natin lahat ng napag-usapan. Ang paglalakbay natin ay may tatlong hinto. Una, tanggapin mo. Bitawan mo na yung pakikipaglaban. Pangalawa, magpasalamat ka. Hanapin mo yung ginto sa gitna ng putik. At pangatlo, mahalin mo. Tignan mo yan bilang isang mahalagang piraso ng kwento mo. Ito yung landas mula sa paglaban patungo sa kapayapaan. At sa huli, malinaw ang pangako ng pilosopiyang ito.
Yung pagtanggap, pagpapasalamat at pagmamahal sa iyong tadhana ay hindi lang paraan para malampasan ang buhay. Isa itong aktibong recipe para sa tunay at matatag na kaligayahan. Kaya bago tayo maghiwalay, iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Pumili ka ng isang bagay, isang hamon, isang pagkakamali o isang di inaasahang pangyayari sa buhay mo ngayon. Paano kung simula sa araw na ito, hindi mo na lang ito basta tatanggapin, kundi susubukan mo ring mahalin? Ano sa tingin mo ang magbabago?